So isipin mo muna, pag ba pinatulang ko to, anong mangyayari sa akin? Anong magiging effect? Sa kanya, maybe walang effect, pero sa'yo, malaki na yung effect. 50 years old ka na. Isipin mo yung health mo, isipin mo yung time mo, isipin mo yung career mo, isipin mo yung negosyo mo pag pumatol ka sa maraming bagay. Okay, Gilivers, pag-usapan natin. Age 50. Sino po mga age 50 dito? Mga kasing edad ni Doc, okay? Habilin or payo ni Rockstar. Huwag nating gawin ang mga bagay na to. Mga bawal gawin at age 50. Unang-una, huwag kang bigay ng pera. Tapos na yung panahon na bigay tayo ng bigay ng pera. Naalala mo, nung nasa 20s ka o nung nag-abroad ka in your 30s, nung maganda pa yung trabaho mo, nung malakas ka pa at age 40, bigay tayo ng bigay. Ngayon, huwag na, 50 ka na. So, ang isipin mo ngayon, yung future natin, yung future mo. Pag nagkasakit ka, pagtanda mo, paano? So, huwag kang bigay ng pera. Tapusin mo na, ilimit mo na lang, okay? So, pangalawang bawal gawin at age 50, huwag kang utang ng utang kasi malapit na tayo sa deadline. So, baka mahirapan na tayong magbayad. Baka yung kinikita natin, mapunta na lang sa pagbabayad ng utang natin. Para iwas stress din. Mahirap ang madaming utang, nai-stress tayo, di ba? Di tayo makatulog. Eh, yung health natin, it will be affected, okay? Number 3, huwag kang bili ng bili. Alam mo, at age 50, aralin natin maging minimalist tayo ng kaunti lang naman. At matuto na tayong aralin, ano lang bang kailangan natin. Alam nyo, nung 20s ako, 30s, wala akong ginawa kundi bili ng bili. I work in Manila, bili lang ako ng bili. So ngayon 50, parang ayoko nang mamili. Nag-graduate din tayo sa mga gusto natin, di ba? At tingnan mo, ano lang ba mga needs mo talaga. Yun ang bilhin natin, sa food natin, tingnan natin. So at age 50, dapat mapili na rin tayo. Kaya hindi tayo bili ng bili ko anong mga pagkain, di ba? Huwag din tayong bilhin ng di natin kailangan, okay? Alam na natin yan, marami na akong lecture dyan, okay? And at age 50, huwag kang patol ng patol, okay? So huwag kang pumapatol lagi sa mga galit, sa mga paghamon sa iyo, sa lahat ng mga stimulus na dumarating sa buhay natin. Tandaan natin, dapat every stimulus merong space bago tayo mag-response. Okay? So, stimulus, space before response. At age 50, dapat nakokontrol natin ang emotion natin. So, isipin mo muna, pag ba pinatulang ko to, anong mangyayari sa akin? Anong magiging effect? Sa kanya, maybe walang effect, pero sa'yo, malaki na yung effect. 50 years old ka na. Isipin mo yung health mo, isipin mo yung time mo, isipin mo yung career mo, isipin mo yung negosyo mo, pag pumatol ka sa maraming bagay, okay? Huwag tayong patol ng patol at age 50. Alright? And next, yan. Huwag tayong subok ng subok at age 50. Dok, mali yata yan. Di ba sabi mo, let's try and try. So, at age 50, dapat tapos na tayo dyan sa mga experiment. Madaming experiment. Pwede tayong sumubok ng isa, pero lagyan muna natin ang focus bago tayo lumipat sa isang opportunity. Huwag tayo ng subok ng subok. Huwag mo masyadong inahati ang pera mo. Huwag mo masyadong inahati ang time mo at ang iyong focus. Okay? Alam nyo, natutunan ko sa buhay, maniwala ka sa isang bagay, mag-focus ka sa isang bagay, at yan lang ang gawin mo for a long period of time. Okay? Kaya si Rockstar, nakafocus lang sa IMG. Yan. Dati, subok ako ng subok at age 45, 46, hanggang sa mag-50 ako. Hanggang 2 years ago, no, subok ako ng subok. Napatunayan ko, it doesn't work. Okay? Dapat isa lang, maniwala ka sa isang bagay, and you work on it. Alright? And number 6 po, huwag kang invest ng invest. Ayan. So, unang-una sa mga high risk. Pag nawala yung 100,000 mo, pag nawala yung 500,000 mo, yung 1 million mo na pinagpagura natin ng 10 years or 5 years sa abroad, dahil ininvest mo, nainganyo ka sa high risk, nasunog, nawala, sayang, baka hindi rin kayanin ng iyong dibdib, ng iyong emotion, okay? Baka magkaroon pa tayo ng anxiety, okay? So, wag din tayong invest ng invest na hindi natin naiintindihan, alright? So, and last po, yan, huwag kang racket ng racket at age 50. Yung madami tayong benta na ganito, benta A, benta B, dami natin dalang produkto sa bag natin, dami natin dalang produkto sa kotse natin, tapos sa gabi may iba tayong ginagawa, raketera. So, huwag kang racket ng racket kasi hindi ka raketa.
Joke lang. And, Doc, anong gagawin ko? Gusto kong lumaki ang income ko. Ang gawin mo, wag kang racket ng racket, mag-build ka ng sarili mo. Dati po, racket din ako ng racket. Di ba? Marami ako ginagawa. Punta dito, punta doon, doon, and doon. Okay? So, naisip ko, na-realize ko, nakakapagod. Mapapagod ka. So, ang gawin mo, unti-unti, you build your own. So, i-build mo yung maliit mong negosyo online, i-build mo yung isang produktong nagagandahan ka, naniniwala ka maraming matutulungan. So, dyan mo ilagay ang yung extra time, extra effort, extra money. Yung something you call your own, na hindi ka lang paraket-raket, na yung maliit na bagay na yan, naniniwala ka isang araw mag-grow siya. Para at age 60, dyan pa rin ginagawa mo, nagbibigay na siya sa'yo ng passive income. Eh pag nag-racket tayo ng nag-racket, anong mangyayari sa atin? Hanggang 60, racket-racket ka pa rin. Sabi ko nga, hindi ka raketa, di ba? Mapapagod tayo. Alright? So, build your own. Kaya si Rockstar, hindi na ako nag-racket. IMG na lang. Okay? Alright? So, sana nakatulong ang ating vlog sa lahat ng mga 50. Kung wala kang alam pang gawin, Doc, hindi ko alam kung anong ilo-launch ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, we can help you. I can help you sa IMG Rockstar Community. Kahit nasa abroad ka o dito sa Pilipinas. I can help you to build your own team, your own business. Okay? Message na sa personal FB ni Doc. Maraming salamat. Let's go, let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.